So, prayer partnership ministry. Yan. So, ito yung papag-aralan natin sapagkat ito po ay napaka-importante sa buhay natin, sa buhay ng ating pamilya, at sa buhay ng iglesia. Yan. At sa pangkalatan, buhay ng isang bansa. Diba? Yan. So, paano magpasimula ng prayer partnership ministry? Diba? So, how to start a prayer partnership ministry? Diba? So, di ko alam kung sa Sikalaw Church o Bigat Church ay meron kayong prayer partnership ministry. Ay, Iniisip pa lang. Iniisip pa lang. Ayan. So, iniisip pa lang. Yan. Napakaganda ito, kaya ito ang pagtuunan natin ng pansin ang paano gumawa ng prayer partner sa buong iglesia. O mga kaibigan mo o sa iyong pamilya. Yan. So, ang una, isama ang mga taga-pangaral. Ito ang pinaka-importante. Get the ministers on board. Ibig sabihin, they should participate in the prayer ministry. Kasi, tignan mo, ang isang church, kung wala kang prayer meeting o prayer ministry, di ba? Yung napag-aralan nga namin kay Brother Cesar is, you need to start. Jesus start with the prayer. Everything you do. Di ba? So, paano gumawa ng prayer partnership ministry sa isang iglesia? Ayan. Una, isama ang mga tagapangaral. Ayan. Tapos, tulungan ang mga tagapangaral at ang iglesia. Yan. Support the ministers and the church. Yan. Kasi alam mo ba, mag-isa lang ang ministro. Pastor. Pero ang miyembro, marami sila. Di ba? So, kailangan ng isang ministro ng prayer. Di ba? Dapat pinag-pray yan. Di ba? Halimbawa, nag-preach siya, medyo iba na yata ang kanyang preaching, so you need to pray for him. Ganon. Baka, brother, kailangan din ng mga tagapangaral yung prayer ng mga member. Yes. So, ang nakikita lang kasi natin, Brother Joey, ay yung parang financial support, moral support, ganyan. Pero nakakaligtaan na the most important thing that a minister or a leader of the church needs is prayer. Your prayer. Brother. Di ba? Kaya siguro magandang malaman ng mga members na tayong mga tagapangaral, kailangan din natin yung prayer nila para tayo lumakas. Yes. Spiritually. Spiritually. Yan. Yan. So, in 1 Corinthians chapter 9, verse 14, basahin mo, Brother Joey. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Amen. Yeah. So, Jesus, di ba, ordained those apostles and disciples, right? Yes. And Apostle Paul also ordained those coming newbies in the preaching and in discipleship that they which they preach should live of the gospel. Diba? They should live of the gospel. Kasi alangan naman, pasweldohan ng barangay. O kaya humingi siya ng sweldo sa San Miguel Corporation. Di ba? So yun, a preacher or a pastor or a minister which preach the gospel should live by the gospel. Yan. At makita mo rito, partnership di ba? So ibig sabihin, kung yung preacher, minister should live by the gospel and also the minister should compensate also his effort for para may balik din niya to bless and to make the congregation grow. Yeah. Brother. Yeah. So, Lord, send us a minister. Sabi niya, di ba? Who is poor and a humble man.
ito yung panalangin ng church. Yes. Ah, You keep him humble and we will keep him so, full. Di ba? so, nawawala na yung support ng iglesia sa minister. Yan. Kasi yun yung parang kasing regular or yung nakitaan na natin, nakaugalian na natin sa prayer of some local churches. Di ba? That they just want to come somebody, right? Ah, To do the job, right? But we will keep him poor and humble. so, ang mangyayari ngayon, Brother Bong, yung minister, nahahati ngayon yung attention niya. Kasi, siyempre, magkakaproblema siya para sa pamilya niya, kung ano yung mga pangangailangan niya. Yan. Kaya, yun, natitibay yung time niya. Yan. So, Kaya ito yung process natin, yung mapapag-aralan natin kasi dito eh. Yung may step by step, yung mga duties and responsibilities of a minister and the responsibilities also of the congregation to the minister, vice versa. Ayan. So adequate support of our ministers should be a concern of all churches. Ministers should not be treated like a monk. Ano mo yung monk, yung monk, di ba? opo, sir. Oh, Brother. yung mga monk, tignan mo yung sa Thailand. Yung mga Buddhist monk, ano ang ginagawa nila? Meron silang parang ganito. Sa street. Lumalabas yan. Required yan. Daily, lumalabas sila na kumukuha ng alms sa mga bahay-bahay. Di ba nakita nyo? Nagaganito sila. O kung ano man bigay mo, pagkanin, saging, kung ano pa. And then pagpunta nila sa shelter nila, sa templo nila, paghati-hatian niya. At yun ang kakanin nila. Parang, Yun. Pulubi. Talagang ganon, di ba? So, ministers should not be treated like a monk or a Mercenary. mercenary. Alam mo ba yung mercenary? Alam na natin, di ba? Yung mga sundalo, may background, alam na natin yan. Nabalabang yung mga mercenary ay parang, di ba? Wala silang order coming sa taas. Kung ano lang yung ibigay mo, bigay ka ng pera sa kanila, gagawin nila yun. Di ba? Basta bigay ka lang ng pera kahit anong paggawa mo dyan, Or business, mga parang ganun. bahala na. Di ba? Ganon. Ganon yung mercenary. Di ba? So, para bang kumukuha sila ng ibang source of income doon sa profession nila kasi hindi kasya. Kasya. Di ba? Yun yung mercenary. Di ba? So, meron silang sideline, kumbaga. Yan. But should be supported like a missionary. Not a monk, not a mercenary, but a missionary. Kaya mapapag-aralan natin dito kung ano yung true meaning ng missionary. Ayan. So, yung pangalawa, Brother Joey. Ipanalangin ang mga tagapangaral. Yan. Pray for the ministers. Yan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 25. Ano sabi? Mga kapatid, idalangin ninyo kami. O sino nagsasalita diyan? Apostol Pablo. Ayan. So si Pablo, sabi niya, alam natin si Apostle Paul, di ba? Eager niya sa Yeah. evangel. Pero kailangan pa rin niya ng Prayer. at hiningi niya. Sabi niya, mga kapatid, please lang, idalangin ninyo naman kami. Ayan. Dito napapakita, Brother Bong, na kahit si Apostol Pablo ay hiningi niya na dapat ipanalangin din siya. Siyempre, kung tutuusin, hindi na kailangan ng Apostle Paul. Di ba? Ng panalangin sapagkat siya ay bihasa. Biyasa, magaling. O tent maker pa siya. Di ba? Kung wala siyang kailangan, pero hiningi niya sa mga kapatiran na siya ay idalangin. Yan, so 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 na Brother Joey. One of the main source of joy is praying without ceasing. We should rejoice more if we pray more and trust more. Amen. So ito yung isang nakakaligtaan, Brother Joey, na the main source of joy is praying without ceasing. So yung prayer lang, hindi ka masaya doon. Di ba?
But prayer without ceasing makes you happy. Di ba? Kaya yung discussion namin ni Brother Benji, di ba? Na yung prayer pala is a give and take. Di ba? Na ikaw nananalangin, you give to the Lord. Di ba? And the Lord takes it and hear it. Right? At ang importante doon, hindi yung nananalangin, kundi yung nakikinig ng iyong dalangin. Ayan. Kaya nga sabi ay, the joy is praying without ceasing. Kasi ma-develop mo sa iyong sarili na yung pananalangin mo sa Lord ay meron ka ng kagalakan sa iyong puso. Kumbaga, continue yung communication mo kay Lord. Yes. Yung hindi siya disconnected. Hindi siya napapatid. Amen. O di ba may wifi kayo dun sa highest point, di ba? Okay. Paano kung na-disconnect yun? Nasa highest point na kayo Brother Bong. Kung pag na-disconnect kami sa internet, medyo masama yung pakiramdam. Kasi yung mga gusto mong contact, hindi mo contact. Siguro gawin din. Gawin din talaga sa kay Lord na gusto ng Lord na yung willingness natin na mag-pray lagi na hindi natin kinakaligtahan na mag-pray sa Kanya. Amen. So yung prayer ay dapat continuous yung wifi natin. Even though it disconnected, when we go to other places to look for a wifi so that we can communicate to the Lord. Ganun yun na Brother Joey. Finding joy in praying without ceasing. Yan. So, wherever God has a church, the devil will have a chapel. Spanish proverb. O, di ba? Sinakop tayo ng mga Spanish, di ba? 333 years. So, siguro, mga Spanish, ito yung paborito nilang proverbs. Sabi niya, wherever God has a church, the devil will have also a chapel. So, hindi nalalayo. Lagi nandun din. Siyempre. Kalaban di ba? Kalaban. May kalaban. Yan. So, yung pangatlo, Brother Joey. Panatilihing may pananagutan ang mga tagapangaral. Amen. So, this is one also of the consensus. Hindi lang yung minister, kundi meron din silang pananagutan. So, keep the ministers accountable. Yan. So, meron kaming kwento ni Brother Benji, napakaganda na nung lahat daw ng mga pastor namatay, final judgment. Alam mo, ginawa ng Lord para makita kung sila ay accountable. Sabi ng Lord daw, itaas lahat ng pantalon para makita ang kanyang sakong. Ito, knee, tuhod. Yan. Ilabas lahat ng tuhod, mga pastor, sabi daw ng Lord. Brother. Nung makita ng Lord ang mga tuhod ng mga pastor, may mga puti, may mga ang lilinis, ang kikinis, meron ding nagkakalyo, meron ding may itim na, di ba? So meron ding hindi na nagagamit, di ba? So sabi ng Lord, yung mga tuhod na kinakalyo, yun yung mga minister, mga pastor na nananalangin. So, sa tuhod pa lang, nakikita na. Sa tuhod pa lang, nakikita na kung ikaw ay accountable sa iyong trabaho. Ayan. So, panatilihin may pananagutan ang mga tagapangaral. Mateo chapter 18 verse 19. Ano sabi? Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang naukol sa anumang bagay na kanilang hihilingin ay gagawin sa kanila ng aking amang nasa langit. Amen. So, pansinin nyo yan. Kasi yung topic natin is prayer partner. Diba? Brother. Pagkasunduan ng Dalawa lang. Di ba? So yung partner is 2 person only. More than 2 is not already a partnership. Dalawa lang. So ikaw, ako. So partner tayo. Di ba? So ibig sabihin, mag-partner tayo. So sa verse 19, sinasabi niya, pagkasunduan ng dalawa. Pero pagbasahin mo yung verse 20, di ba? 2 o 3
na nagkakatipon sa aking pangalan ay nandoon ako. So, tignan mo yung progression. Nag-una yung partnership, dalawa, sa verse 19 ng Mateo. And yung verse 20 ay tatlo na. Hanggang sa dumami na. Kumbaga, sa simula pa lang, Brother Bo, dalawa muna kayo. Yes. Tapos, pag establish nyo na yung partnership nyo, pwede na kayong kumahuli. Pwede na kayong makipag-partner sa iba. Diba? Pero yung prayer partner talaga ay dalawa kayo. So, pwede yung asawa mo, o pwede yung anak mo, pwede yung best friend mong pastor, pero hindi pwede yung binan mo. Kasi sabi niya magkasundo Hindi kayo makasundo ng binan. Siyempre, sabi nga, verse 19 na kung pagkasunduan ng dalawa, huwag mo nang kunin yung binan mo. So, pag kumukuha tayo ng partner natin, Brother Bong, yung talagang kasundo natin. Kasundo mo. May matapos. Kaya nga partner kasi magkasundo. Lang naman kukuha ng hindi mo kasundo. Huwag lang yung binan. Yun ang delikado. Ayan. So, makikita mo dito, Brother Joey, na yung partnership talaga ay napaka-importante. Di ba? Tama, Brother Bong. Tapos, yung pangatlo, yung verse 20, more than 3 na ito. Yan, as a church na ito. Yan. So, God is always be with us when we pray together, and what happens as a result is amazing. Sa Acts chapter 16, verse 24 hanggang 35. Amen. Yan. So, yun, yung unang outline natin doon sa Prayer Partnership Ministry, how to start a prayer partner ministry, get the ministers on board, and secondly, recruiting additional prayer partners. Yan. So, yung una, of course, mga tagapangaral, mga ministers, and then yung second is you should recruit additional prayer partners. Kaya nga yung verse 19, di ba? Dalawa pa lang. And then you need to go, you move to 3, 4, 5, and 6. Yan. So, maghanap pa ng bagong prayer partners. So, hindi lang kayo. Kasi sabi niya na walang forever sa prayer partner din. Di ba? So, kailangan din ka, no? May iba ka. Yung kasundo mo sa prayer partner. Yan. So, no law of heaven limits the number of petitioners or intercessors. Yan. Una. At least, or hot to God. Yan. Hit list, desire to grow. Then, hopeless, desire to grow. And whosoever will. Yan. So yan, walang limit ang prayer partner, Brother Joey. Yan. So partners in prayer can decide when to pray and what to pray even when they are distant apart. So yung mechanics ng prayer partner ay kahit malayo ka, ngayon na meron ng messenger, meron ng text, meron ng Facebook. Marami na tayong paraan para makapag-communicate sa isa. Yes. So meron tayong technology how to communicate. Napakagandang gamitin natin yung technology natin sa Panginoon. Yes. Hindi lang sa pansarili natin, kundi pero din sa mga para bagay-bagay na para sa Panginoon. Kaya nga naalala ko yung sabi ni Cardinal Sin noon, panahon ng EDSA. Diba? Lahat daw ng mga abuloy sa church ay nanggagaling sa mga gambling. Diba? At sabi naman niya, I will use the resources of the devil to reach the poor. Diba? So para bang yung prayer partner natin, yung gamitin natin yung technology for good. For good. Diba? Huwag nating gamitin yung technology for Satan. Diba? Pero for God. For God. Ayan. So, mabuting bagay na sa prayer partner ay magkasama ang dalawa, ngunit hindi hadlang ang malayong lugar upang hindi sila makapanalangin. Dalawa, kahit saan, kahit kailan, at anumang oras, malaya silang magkasabay manalangin sa harapan ng Diyos. Yan. So, nagagawa namin ito kasi meron kaming Bible study prayer Pastor Jun Segundo sa Candon and then doon sa Canada. So ngayon na naumpisa na natin itong team natin, so maybe once a week or once every 2 weeks or once a month ay meron din tayong Bible study prayer
para ipanalangin din natin at meron tayong parang discussion din. Naalala ko dati, Brother Bo, nung nasa Saudi pa ako, meron yung grupo namin na yung yung group chat, ginawa namin parang doon kami nakakasama-sama para manalangin sa isang bagay. Amen. Yung mga kasama ko namin dati sa Saudi, nasa Jeddah, nasa Riyadh, magkakalayo. Pero may time na isinet kami na sa 7 o'clock ng gabi, dapat nandun lahat kami para ipagpanalangin natin yung isang bagay. Amen. Yan yung napakaganda halimbawa ng isang prayer partner. Diba? Kahit malayo ka, kami nga sa Canada, tapos sa Pilipinas, mayroong prayer partner. So, medyo mas magaan. Diba? Hindi tulad noon na personal talaga, na magkaharap kayo katulad ng ganito para mag-prayer partner kayo. Pero ngayon, there's no distance. Borderless ang prayer partner. Wala nang hadlang kahit magkalayo. Amen. Yan. Ayan, so, simulan ng magbuo ng prayer partners. So, start forming prayer partners. Una, simulan ang mga church leaders. Ayan. So, dapat ang mga church leaders daw, yan, yung prayer partner. Kaya, tignan mo na kung sinong kasundo mo sa mga church leader. Di ba? Di ba? Isipin mo na kung sinong kasundo mo para yun ang yung prayer partner. Partner mo. Kasi baka hindi mo kasundo, mas lalong hindi kayo prayer partner, kundi partner in crimes, di ba? Delikado na yan. Di ba? Ayan, so, in Mateo chapter 26 verse 40, sabi kay Pedro, hindi kayo maaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras. Isang oras lang, di ba? Sabi ng Lord, Oy, Pedro 5 minutes pa lang siya yung nag-pray-pray, ha? Di ba? Agawis-awis kang agawi din, ha? Di ba? Lakas yan, di ba? Ang pebimara taubat mo, kaya kaslakas yahin, di ba? So nga, na po Diyos, na po Jesus, nakita ni Pedro nga, hanggang mapakali, di ba? Iso nga sinitana, Oy, Pedro met, kunana, di ba? Makipagkuha kami tao, pay 30, pay may sa oras, 60 minutes, makipag-prayer kamot kanya, sumabay ka. So, Brother Bong, dapat din tayo, observant din tayo yung ukuyin nating partner sa pag-pray. Yung kaya din na mag-taste, yung kaya natin, yung inakala natin kaya natin. Ayan. Kasi, halimbawa, kumuha ng prayer partner mo, 70 years old na, ikaw 20 years old. Alas 8 pa lang tulog na. Kaya hindi kayo mag-match. Kaya nga dapat magkasundo. Hindi lang doon sa idea, opinion, kundi doon din sa kalusugan. Edad at kalusugan. Ayan. Alam mo, merong isang napakagandang suggestion na kung ang problema mo daw ay kalusugan, dapat ang prayer partner mo ay yung mga members sa church na merong medical background. Medical background. At kung ang problema din daw ay trabaho, dapat ang mga prayer partners mo ay yung may mga trabaho. Para maengganyo ka. Maengganyo ka. Ayan. May spell ka. Ayan. So, yun yung isang tip, di ba? So, start forming prayer partners to start with the church leaders. Sabi ni Ray Pullenweider, an old minister told me that all their church leaders were active, half work with us and half work against us. Ayan, so 50-50. Ganun talaga. Kasi ang demokrasya kasi 50 lang plus 1. Di ba? So kung merong 50 plus 1 na sumasang-ayon sa iyo sa mga programa ng church, that is already good. Majority. Yun. Kasi ang tinitignan kasi natin, di ba? Yung parang konti lang tayo. Parang konting sumusuporta sa ating mga programa, hindi ba? Pero pag 50 and plus lang, huwag mo nang antayin ng mag 80%. Basta 50 plus 1, yung may gusto, yan sa adhikain ng isang church o programa, umpisan mo na. Ipus mo na. Yan ang sabi ni Ray Pullenweider. Yan. So, church leadership should be united especially in prayer. Ito yung isang
sabi ng Lord, di ba? Na nakakaligtaan natin. At sabi niya, I pray, Father, that they will be one. Diba? At yung one na yun, na tinutukoy ay, ang una ay they should be one in prayer. Prayer partners. Di ba? Yun ang sinasabi ng Lord. Kasi napakaganda na sa panahon ng mga kalamidad, lalo na sa Pilipinas, di ba, ang daming bagyo. Daming lindol na ngayon. Baha. Idagdag mo pa yung pandemic. Kumbaga, Brother Bong, minsan niya, pag lumindol, pag nakita mo sa Facebook, ang daming nagpipray. Yan. Dapat lumindol para marami nagpray-pray lahat, di ba? Ayan. At ang mga salot tulad ng nararanasan ng buong daigdig na COVID-19. Di ba? At may CAC at may, alam mo ba, yung mga churches na nanawagan na sama-sama ang manalangin. Halimbawa, yung mga National Day of Prayer, mga ganyan. Dapat meron din tayong mga monthly day of prayer sa church. Halimbawa, kung daming earthquake for this month, then there is a earthquake prayer for the month. O halimbawa, kung August naman, mga ganyan, panahon ng bagyo, edi meron tayong mga typhoon prayer of the month. Kasi yun ang gusto ng Lord. Na dapat sa church natin, Brother Bong, laging may program tayo about Prayer. Yeah. So, we should be united in prayer. Yan. So, ang kasalukuyan na ginagawa ng mga churches o mga para-churches, di ba? Hindi na nalalangin. Di ba? Yung mga seminary natin. Sabi na natin seminary. Instead na manalangin sila, ay sila ang pinapanalangin natin. Di ba? Kailangan nila yung prayer natin. Kailangan nila ng prayer natin. Di ba? Kasi hindi sila nag-pray siguro. Yun ang problema. Yan. At yung tapat at masipag na lingkod ng Diyos. Ayan. At ito yung sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 that if you call upon the name of the Lord, right, and I will heal your land. Yeah. So, pangalawa, Brother Sabi Joey? niya, pasimulan ang bawat gawain na may panalangin. Yan. So, pray before every other worship starts. Yan. Sila'y, yan sa Isaiah chapter 56 verse 7 pag-ibasa. Sila'y dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkatutuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ayan. Kung napansin mo yan, di ba? Sila'y dadalhin ko sa highest point. Ay, banal na bundok. Sa Highest taas. Di ba? Para sa Korea, Brother Bong. Para din sa atin, dito sa Sikala o sa Lasamo, mayroon din tayong highest point yan. Yan. At sa aking, sige tuloy mo. Sa aking bahay na dalanginan. Dalanginan yan. Yung napag-aralan namin dito, Brother Joey, na yung church, anong tawag sa church, di ba? Yung bahay ng Lord, bahay ng pagsamba, o ano? House of prayer. Yeah. Kung titignan mo ang Bible talaga, ang church ay tinatawag na bahay ng dalanginan. House of prayer. Pray. Hindi house of service o house of ano-ano pa. Di ba? Ay kung house of prayer, talagang pumunta ka doon ay manalangin ka. Refuge, di ba? Dapat siguro 24 hours nag-open. Kung may security. Kung may gustong manalangin, o di tawagan si pastor, gusto kong pumasok, manalangin sa church. Because the church is a house of prayer. So, sige. So, yung brother, Bong, dapat lahat ng mga anak ng Diyos matutong mag-pray. Titignan mo yung sa 12 na apostles ng ating Panginoon. Ilan ang pumunta sa Kanya para magpaturo, manalangin? Isa lang. Di ba? Sa 12 apostles, isa lang ang gustong matutong manalangin. Siguro, hindi natin judge yung 11, baka marunong sila mag-pray.
Pero makikita mo rito na yung prayer ay hindi given yan. Tinuturo yan. Napapag-aralan yan. So walang ipinanganak na marunong na agad. Yes. At sabi niya, continues in prayer. Ibig sabihin, continues to look, to dig deeper how to pray. Hindi lang yung, siguro alam ko may trademark ka sa prayer. Kung ano yung prayer mo noon, ganun din yung style mo ngayon, di ba? Sabi ng Lord, ibahin mo. Di ba? You need to learn more and make your prayer effective so that pagpakinggan ng ating Panginoon. Ayan. Alright, so sa mga churches, meron silang mga different worships, di ba? First worship, second worship, third worship, at meron silang prayer room. Di ko alam kung may prayer room ang mga churches dito. Wala, di ba? Sa buong building nila. Sa buong building. Di ba? So napakaganda rin na merong nakalaan na prayer room sa church. Alala ko dati, Brother Bong, meron ako napanood na movies na mayroon siyang part sa bahay niya, isang room talaga. Doon siya nagpipray pag lagi doon siya nagpipray pag may problems. Tapos nung nakita ng asawa niya, doon nag-change yung asawa niya. Yan. So magandang idea yon na magkaroon din ng prayer room. Kasi punta ka sa airport, punta ka sa mga barko, meron silang mga prayer chapel, prayer rooms. Diba? Kung saan ka mapunta. Right? So, ayan. So, sa Ephesians chapter 6 verse 18, sa ating pagtatapos, Brother Joey, na sida panalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyaga at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Yan. So makita mo na yan ngayon yung role ng Holy Spirit doon sa prayer. Yan. Yan. So yan yung ating napag-aralan ngayong umaga, Brother Joey. Prayer Partnership Ministry, how to start the Prayer Partnership Ministry. Hindi ko alam kung may natutunan ka. Ating mga listeners, yan. Napakalaga yung prayer natin. Dapat mayroon tayong partner, hindi natin kaya mag-isa. Kumbaga, pag mas malakas yung epekto ng prayer pag mayroon tayong partner o kaya mga kasama. Amen. Yan, so bago ka mag-pray, meron akong istorya sa ating close. Ang mag-prayer partner na ito, mother and son. Yan. Yung mother, ang prayer partner niya, yung son niya. Yung anak niya, sundalo. Yan. So, meron silang time, specific time to pray. 3 p.m. in the afternoon. Yan yung, pag 3 p.m. na yan, nag-start na mag-prayer sila kahit malayo sila. Itong sundalong ito na destino sa gera, sa Iraq. Ayan. So, at 3 p.m., di ba? Dapat, yun yung prayer time nilang dalawa kahit magkalayo sila. Yan. So, sabi ng team leader, lusog. Assault. Yun yung order sa kanila. Yun ang order ng commander nila. Pulverize the enemy. Hindi pumunta yung sundalo na may prayer partner sa nanay. Nag-pray mo na. Hindi. Kasi yung order niya, order ng commander nila ay lulusob sila ng 2:30. Lusob sila ng 2:30. Yung prayer part nila is 3 p.m. Nung go, sabi ng commander, 2:30, lumusob na lahat sila. At sinita yung sundalo. Bakit ka hindi umatake? Inaantay ko yung 3 p.m. bago ako lumusob. Bakit mo inaantay yung 3 p.m. bago ka lumusob? Kasi pag 3 p.m. ako lulusob, ang nanay ko nananalangin sa akin para hindi ako mamatay. At exactly 3 p.m., the mother kneel down and pray, siya lang yung nakaligtas. Because of the protection of his mother as his prayer partner.
Kaya napakahalaga yung prayer partner, Brother Joey. Sa bingit ng kamatayan, sa lahat ng ating problema, kailangan natin ng specific time for prayer partner because at that time ay meron tayong protection who intercedes for us for God's protection in our life. Amen. Yan, so let's close this program and let's have Brother Joey for the closing prayer.